Mga ka-safety, magandang umaga sa inyo lahat. Sana nakabuto na kayo ngayong araw na ito. Okay, ngayon, yung pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa fire safety. Okay, sa household or sa opisina. Okay. Now, ito ay pinaka-importante sa lahat. Kailangan sa bahay natin, mayroon tayong mga fire equipment. Okay. Kagaya ng mga fire extinguisher, kailangan may mga fire extinguisher tayo. Okay? At ito, kailangan meron din tayong fire blanket. Okay? Ito, importante ito sa bahay, lalo sa kusina. Okay? Fire blanket. Okay? At isa pa, kailangan natin ng pag wala kayong fire extinguisher, fire blanket, kailangan natin ng baking soda. So ito, magamit ito sa pang-prevent ng small fire. Okay? There. Now, karamihan kasi sa atin, okay, lalo na sa bahay, pag nagluluto tayo, hindi natin napapansin na kasi busy tayo, may ginagawang iba. Halimbawa, pag nagpiprito tayo, yung mantika, sobrang init na hindi natin napansin, nagkakaroon ng small fire. Okay? Pag naglalaga, pag nakalimutan yung may nilaga kayo, nasusunog din yan. Okay. So, kailangan wag tayong mag-multitask sa trabaho natin sa loob ng bahay. Focus tayo. Kailangan focus. Okay, now, tuturo ko sa inyo kung paano tayo gumamit ng mga fire extinguisher pag may mga small fire. Okay. So, kailangan po i-apply natin yung acronym na PAS. Alam mo ba ibig sabihin ng PAS? Okay. PAS meaning, letter P, pull the pin, aim the nozzle at the base of the fire, squeeze the lever, and sweep side by side. Okay. Ganito yan. Okay. Ito yung fire extinguisher. Okay. Ano ito? So, ito yung pin. Pin. So, pupul mo yan. Pupul mo yung pin. So, pag na-pull na yung pin, ito yung nozzle. Okay. Itong nozzle, ang ibig sabihin ng A, aim the nozzle at the base of the fire. Okay? And yung S, ang ibig sabihin ng letter S, squeeze the lever. Okay, this one, i-squeeze mo ito. Ganyan. Tapos, yung ibig sabihin ng isang S, sweep side by side. Okay, maliwanag ba? Okay, nga. Punta naman tayo sa fire blanket. Okay. Kailangan yung fire blanket natin visible rin or alam nyo kung saan nyo ilalagay sa ilalim sa drawer ng cabinet, okay? Or sa likod ng mga cabinet, okay? So now, paano na natin gamitin ito? So, ganitong gawin nyo. Kung nakita nyo itong itong tali, nakita nyo itong tali, pupull nyo yan. Pag pull nyo yan, pull. Ganyan, pull, okay? Pag pull na yan, ito, kailangan ito na yung posisyon ng fire blanket natin. Okay, ito na yon. Okay, ito yun. So, kailangan pag halimbawa, nasusunog yung kawali natin, may apoy, huwag natin ilagay yung kamay natin dito habang tatakpan natin yung kawali. Ha? Kailangan kung nakita nyo ito, kailangan ganon siya. Ganon. Okay? Ganyan. So, i-cover nyo ito, i-cover nyo na sa nasusunog yung kawali. Ganyan. So, maliwanag ba? At higit sa lahat, ito rin fire blanket, magagamit din ito pang safety sa atin. Pag may big fire sa loob ng bahay, nagkaroon ng sunog, so habang nag-evacuate kayo, i-cover nyo ito sa kung saan yung direksyon ng fire habang lumalabas kayo ng bahay or may infant kayo, pwede nyo ito ibalot sa anak nyo. Kasi ito, made in fiber ito, hindi ito daling masusunog. Okay, maliwanag ba mga ka-safety? Okay, now, yung sa baking soda naman. Okay, ito baking soda. Itong baking soda, marami itong gamit. Okay, una, kaya ito, nakapag-prevent ng tunog, small fire. Kailangan ibuhos nyo lang ito. Okay? Ibuhos nyo ito, yung pag may small fire. Ngayon, mga ka-safety,
gagawa tayo ng senaryo. Okay. Gagawa tayo ng senaryo kung paano natin i-prevent yung small fire pag nagluluto tayo. Okay. Una. Okay. Ganito yan. So ito, gagawa tayo ng senaryo. Tuturo ko sa inyo kung paano. So ngayon mga kasipti, okay? Ito na yung kawali nyo. Okay. Yan, umaapoy na yung kawali nyo. Umaapoy kasi ano. Please naman, wag nyo kasi ang mindset natin, bubuhusan ng tubig. Wag. Kasi pag binuhusan mo ng tubig, nagkakaroon ng reaksyon. So, magkakaroon ng malaking apoy. So now, ganito. Ganito gawin nyo pag nagano kayo ng... So, gaya ng sinabi ko, wag yung ilagay yung daliri nyo dito. Okay? Wag yung ilagay. Kailangan dito. Dito, ganon. Ganon. Ganon ha. Ganyan. So, kailangan, bago kayo tatakpan yung kawali, itong handle, i-aside yung ganyan. Kasi pag dito sa harapan yan, may tendency na tataob yan, yung ano, yung mantika doon babagsak sa paa nyo, masusunog yung ano nyo, magkakaroon ng 3rd degree burn or 2nd degree burn. So ganito yan, okay? Ngayon, ito na yun. Fire na yan, ha? Ganyan. So ngayon, gawin mo, takpan nyo ganyan, pagtakip nyo. So ngayon, within 5 minutes, may nakita ba kayong ano, sunog? Wala. Wala kayo nakita sunog, di ba? Okay. Kasi, yung oxygen namamatay. So, ganon, balik nyo uli. Okay. Nawala na yung sunog. Okay? Wala na yung sunog. So, ganon ho, pag extinguishes, pag ganon ng fire, yung mag-prevent, gamit yung fire blanket. Ito ay pinaka-importante sa lahat na, ano, kasi, yung fire kasi, may tatlong ano yan, may heat, may fuel, at oxygen. Okay? So, ganon din sa baking soda, ganito yung gawin nyo. Baking soda, ganon. Okay, lagay sa daliri, kamay nyo. Ganon nyo. O ibuhot nyo, namamatay yung oxygen. So, maliwanag ba sa inyong mga kasipti? Okay, yun lang po ang isi-share ko sa inyong lahat. So, bukas, wala akong tawag nito video kasi may importante kong lakad. So, kaya nga pala, Sir. Sir. Nagpapasalamat ako dito kay Sir. Sir, maraming salamat sa lugar na pinayagan mo ako sa lugar na magbibideo. Yun lang po, maraming salamat. Sige po, ingat ho tayong lahat. Safety first is our top priority.